2 taon na ang nakalipas mula nang tangkain naming pasukin ang lugar na ito na kung tawagin ay Sitio Damilag. Mahirap pa ang daanan noon, hindi ito simentado. At ngayon na nakapasok kami, ito ang aming nakita. Kaya't nagsimula na kaming mag-scout sa mga katutubong naninirahan dito. Sa hindi namin inaasahan, nang pinapalipad namin ang drone para makita ang buong lugar, isang batang babae ang nahagip ng kamera na nakaupo sa kanilang bintana. Pinagmasdan ko itong mabuti. Ang batang babae na parabang may malalim na iniisip. So yun mga kabayan, habang kami ay nag-i-scout dito, nakikita niyo po ba yung dalagitang ngayon sa bintana? Ayun, oh. Bakit kaya siya malungkot? Bakit kaya malungkot yung bintang ngayon? At nang makita niya ako na nakatingin sa kanya, umalis ito at nagtago sa loob. Ayan siya. Ayun, bumalik na siya mga kababayan. Lapit tayo. Nasa baba pa po kasi sila. At nang papalapit ulit ako sa kanya, ay nagtago ulit ito. Hello, Day. Hello. At sinubukan ko ulit siyang kausapin kung siya ba ay muling babalik. Nahihiya po siya. Hello, Day. At dahan-dahan itong sumisilip sa bintana. Anong pangalan mo? Ha? Divina? Okay. Sino kasama mo dyan? Tatay mo? Kaubanin mo tatay mo? Okay. Pwede ba kitang makausap? Okay, sige. Pwede kaming pumasok? Pwede? Sige. Saan ang daan ng balay dito? Sige. Diyan ka lang ha? Okay. Ayan, pumayag po siya. Kausapin natin. Hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino, handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Hapon mga kababayan, nandito kami ngayon sa Sitio Damilag. So part pa rin po ito ng Davao City, pero barangay Mapola na. So ngayon lang kami dito ngayon lang kami magkakaroon po ng content o maibablog po dito sa lugar na ito. Mapapansin nyo, itong lugar na ito ay puro mga katutubo po yung nakatira. Tingnan nyo yung mga bahay po nila dito. Ngayon, mayroon kaming nakitang isang estudyante kanina na nakaupo doon at nalaman namin na siya ay grade 8 student. Tingnan natin, kamustahin natin yung pamumuhay nila dito. Let's go. Oh. Ano ba yun? Hello po. Tingnan nyo, may baboy oh. Ano? Hello. 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 Magandang hapon po. Oh, may hapon. Okay. So yung nakita po naming bata kanina. Ano pangalan mo, Day? Divina. Divina. Si tatay. Tatay mo?
Okay, good. Ang nanay mo, Sa barangay. may trabaho? Anong ginagawa ni nanay sa barangay? Naikuha nila siya, kanang naidula-dula dito ba? Okay. Nga, Sige, ito bahay nyo to. Anong grade ka na? Grade Oh, sa ano ka nag-aaral, Mapola? 8. Sa Damilag. May grade 8 na dito? bagay, grade 10, taman. Bago lang. Okay, kamusta ang yung pag-aaral? Okay ra. Okay lang? Ilan po anak nyo, tay? Pilay mong anak? One na siya. 5 na ang bilin. 5 na lang. Siyang pinaka bunso. gamay. Oh. Ilan pa po nag-aaral? 2. 2. Yung ate mo o matanda ka? Ate, anong grade na yung ate mo? Grade 10. Dito rin nag-aaral. Okay. Monday ngayon, wala kang pasok. Ano man? Yan. Hmm? Huwag man sila yung klase ron. Walang klase. Sa grade 8, Opo. Kamusta ang buhay nyo dito? Yeah. medyo, Medyo. Medyo kilid. tagilid. Medyo mahirap po. Kayo po ay katutubo. Katutubo. Lumad. Opo. Ano pong tribo ninyo? Lumad. Ata Manubo, Ata Matigsalog. Ata matigsalog. Ata Matigsalog. Ano pong apelyido nyo? Ubat. Gubat? Gubat. Gubat, ubat. Ubat. As in gubat. Ano? Ubat. Ano spelling day? GOBAT. As in gubat. Gobat. Okay. Divina, sabi mo grade 8 ka na. Okay, kamusta naman ang iyong pag-aaral? Medyo mahirap. Bakit mahirap? Walay pagkaon. Sino bang naghahanap buhay sa inyo? Si tatay. Tatay? Okay. Okay. Kahit may sakit si Papa, mamuhay pa rin. Okay. Ilang taon na ba si Papa? 78. Okay, siya lang naghahanap buhay. Si nanay? Anong trabaho ni nanay? Mag-atos uma. Sa uma lang. Okay. Sino nagbibigay ng baon mo? Si tatay. May baon ka ba sa school? Ito pala ang dahilan kung bakit madalas siyang nakatambay sa bintana ng kanilang bahay. Dahil ang dami daw niyang iniisip ang kanyang pag-aaral. Paano kapag tumanda na ang kanyang ama? Sino ang magsusustento daw sa kanya? Pila yung baon? 5. Minsan mayroon, minsan wala. Kanin, may baon ka? Anong sudan mo? Sayote. Ano pa? Wala. Yun lang. Okay, ano yung pangarap mo paglaki mo? Pulis. Anong pulis? Bakit pulis yung gusto mo? Para makatulong pa ako sa aking tatay. Mahal mo yung pamilya mo? Okay. Bakit bakit gusto mo silang tulungan? Bakit gusto mo silang tulungan? Para paglaki ko, kahit namatay na sila, nakuha ko pa rin yung pangarap ko. Okay. Magaling ka bang mag-aral? Ito ni tatay. Ikaw din yung pinaka-bright mag-aral. Anong pinaka-dakong grado mo? Math. Ano yung grade mo sa math? Pila yung grado sa math? 89. 9. Okay.
Yung accent nila tsaka si Mia parehas. Okay. Ang pinakagamay na grado, 81. sorry, 81. Okay, favorite subject mo? Math. Talaga. Okay, so kaya mag-education ka. Ay, police, sorry. Police yung gusto mo? Okay. Ngayon ba may pagkain kayo? Wala. Ano lang mayroon kayo dito? Saging. Okay. Na kumain ka ng tanghali? Hindi ako Wala pa kayong panghalian? Wa ko'y na. Nawala. Naga mo, Saging? bawal na ako daw. Timo na ako sa akin. Binangay no na. So, ibig sabihin, hindi pa kumain ng tanghalian? Ay. Way problema ka, di ba ko bagot mo? Okay, sa mga gamit mo sa school, meron ka bang bag? May bag ka? Notebook? Meron. Okay. Ano yung wala mong gamit? Sapatos. Oh, hindi nabili. Bakit? Dahil walang pera. Walang pera? Yung sandals yung gustong-gusto mo? Okay. Kailan ka huling magka-sandals? Yeah. Matagal na. Okay. Ano lang mayroon ka? Tsinelas? Yun yung ginagamit mong pampasok? Uniform? Meron. Meron? Ilan ang uniform mo? Isa. Isa lang? Okay. Gaano mo ka gustong makatapos ng pag-aaral mo? Para makatabang ko sa akong ginikanan. Ug sa akong ate nga nagangasawa na nga makasuporta po sa ako nga makapaglampos po ko sa pag-eskwela. Kana. Nga mong kalisod karon diri kay bisag wa ko'y pamahaw paniod tumang eskwela ra jud ko. Bisag nay sakit ni tatay manginabuhi gyapon. O si mama ona maatos bukid manginabuhi. Mulis nga gyapon ko bisag way pamahaw. Ang akong kanon kamo tira jud og saging. Ako mga maguwang mo eskwela pod og way pamahaw. Mang akong giingon sa akong papa nga kung makalampos ko ako sa pag-eskwela bisag mamatay mo magpan gyapon magtinabangay gyapon sa among pamilya. Bisag maglayo mi sa akong maguwang kay pag uman ako sa eskwela dire mo transfer na mi dito sa tapak dito kunay pa kasi Mapula. bisag wa ko'y musakyan baktas gyapon. Okay. Ibig sabihin mo naglalakad ka papasok. Okay. Medyo emotional po siya kasi siguro sa bigat din ng pinagdadaanan nito. So ngayon lang ulit kami nakakita ng estudyante po na ganito na gustong-gusto niyang makapag-aral. Siguro yung ano niya, yung bigat na nadala niya kasi sa hirap po ng buhay po nila. Okay. Si nanay mo, kasi tatay matanda na, no? So, ilang taon ka na ngayon? 14. 14. Okay. Paano pag natapos ka dito, hanggang grade 10 lang dito, sabi mo lilipat, saan kayo lilipat? Mapula. Okay. Kayo ba ay may matutuluyan doon sa Mapula? Wala? So, di maglalakad ka. Oo. Kaya sabi niya kanina na maglalakad daw po siya. Okay, meron ka bang honor? Like, award sa school? Anong award mo? Best in attendance. Okay, ano Top pa? 9. Okay. Siguro ito mayroon pa siyang igagaling eh. Kaya lang siguro minsan walang baon, walang pambili ng project. Ikaw ba ay nakakabili ng project mo? Oo. So anong ginagawa mo kapag wala kang maipapasa na nabibili mong project? Mga nagkahoy. Himuon nga project. Okay. Manguha ka ng kahoy sa bundok. Baligya, gano'n. Para may pambili. Okay. Yun yung mga nakaka-apekto kapag hindi niya na isasubmit. Kasi minsan ngayon, lalo na ngayon, more on research, mga ganyan. Kung hindi siya nakakapag-submit ng maayos na project, bumababa ang grade. Okay. Pero sa tingin mo,
nasa top 9 ka, kaya mo na maging, like for example, top 5, top 3, ganyan, kaya mo. Sa tingin mo, bakit hindi ka nakakaabot sa ganon? Kasi walang pangbaon. Hindi tayo makaplano ng mabuti. Yung ating planuhin yung hindi yung mabuti sa ating puso. Ibig sabihin niya po, hindi siya makapag-plan ng maayos o kung ano yung susunod niyang plan. Kasi siyempre wala nga siyang pera. Okay. Sabi mo si tatay lang. Ano bang hanap buhay ni tatay? Kuan ka ng saging pod. Saging. Opo. Okay. Saging sa umaga, saging sa tanghali, saging sa gabi. Yung bigas, kailan lang kayo kumakain ng bigas? Sa pamahaw na lang amo kanon. Okay. Okay, so bukas may pasok ka na. May baon ka? Wala. Ano lang dala mo? Kanin o kamote o ano? Saging. Gapon. Saging. Okay. Pag pumapasok ka sa school, syempre dito sa Damilag, may mga klase ka rin na may baon, di ba? Hindi ka ba naiinggit sa mga klase mo na may, like for example, hotdog ang baon nila? Hindi. So, saan ka kumakain? Sa labas. Tinatabihan mo ba sila o lumalayo ka? Lumalayo lang ako. Bakit ka lumalayo? Kasi maiinggit ako sa kanilang kumakain ng hotdog. Parang mahihiya ka kung gano'n. Okay, sige po. Meron lang akong ibibigay na tulong sa'yo. Sana makatulong. Meron kang pambaon. Tapos, titingnan ko, titingnan namin kung paano ka pa namin matutulungan, malay mo, dahil gustong-gusto mong makapag-aral, nakuha po siyang bilang PBT scholar. Okay? Si tatay ba may pera? Wala. Wala. Okay? Sige. Bigay ko to sa iyo, ha? Ito ay 5,000 para mayroon kang magamit or pambili mo ng pagkain. Salamat sa paghatag sa imong kwarta. Salamat sa imong paghatag sa kwarta. Salamat sa nanadjud mi makaon kuan buntag hapon. Salamat. Bumili ako ng bigas para sa amin araw-araw na araw-araw namin pagsulod sa eskwelahan para namin makaon. O gulay sa akong sapatos. Masaya ka ba? Pati nga ng paa mo. Okay, anong size kaya yung paa nito? Anong size ng paa mo? 8. 8? Oh, pambabae. No? Okay. Sige, pwede mo ba kaming itour dito sa bahay niyo? Tingnan natin yung bahay niyo, pwede? Okay. Oh. Ano saan na uniform mo? Isang pares lang yan? Okay. Ito lang uniform mo. Wala nang... So, paano? Pagkasuot, laba? O, gusto mo ba ng marami uniform? Sige, pagbalik ko, bibilang kitang mayaming uniform. Anong size to tayo? Small lang to. Okay, isa lang ang kanyang uniform. Sige. Saan ka natutulog? Dito. Diyan? Sinong katabi mo? Si ate. Si ate mo. Okay. Yung sa taas nyo, sino natutulog sa taas? Si mama. Ang ganda ng hagdanan, no? Pwede ba tayo umakyat dyan? Tingnan natin. Ito yung typical po na hagdanan ng mga bahay po ng mga katutubo. Yeah. Basig mauntog ka daya. Oo.
Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar. Okay. Nasaan ang mga damit mo? Diyan lang? Dito. Nilalagay lang. Okay. Nilalagay lang nila sa... Sige, ilagay mo muna sa bulsa yung pera. Ha? Okay. Nilalagay nyo lang yung mga damit nila. Nakaganyan lang po. Ilang piraso damit mo? Mga 5. 5 piraso. So, palit-palit lang. Tanungin kita, Divina, ano pa yung gusto mo? Ano pa yung hiling mo? Unta nga, makapart na kong cellphone. Kung namin i-research sa among eskwelahan, di na jud ko makapangita pa kay na naman ko yung cellphone. Kung wala ko yung cellphone kay makapangita ko sa akong kaabaw, di man pud ko nila pansin nga ila kong amiga. Unsa kay makahilak na lang ko nga unta na ko yung cellphone kay para kung naay ma-research sa among eskwelahan na dito na pod ko makahulog og wifi nga na ko i-research sa among eskwelahan. Okay, so kailangan daw niya po ng cellphone kasi pag nagre-research siya, minsan nihiram siya sa kanyang mga kaibigan pero hindi ka pinapahiram. Okay, ano yung nararamdaman mo kapag syempre manghihiram ka sa kaklase mo tapos hindi ka pahiramin? Ano yung pakiramdam? Masakit. Parang baliwala lang sa akin yung masakit. Kahit na nasaktan ako sa aking mga kaibigan, binawali o para sa akin yung papa ko kahit na matanda na mamuhay pa rin sila ng saging para naihatag sa ako nga tag 5 para naibaon sa ako. Maura jud ako makahilak jud ko nga ang akong papa nga mga maguwang na jud. Makahilak jud ko nga kay kung wa may baon mag-eskwela ra ko balag way baon og way pamahaw. Mo gawas mi sa eskwelahan makauli ko sa among balay pagtanaw na ko sa kalendero walay sulod mo balik gyapon ko sa among eskwelahan para natay matun-an nga gamay-gamay ba. Okay. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko. Ano sabi niya, Rab? Sabi niya, Day, gusto niya makatapos ng pag-aaral para at least daw matulungan niya yung magulang niya na nagtitiis na ang kinakain saging lang para lang may maibigay sa kanila na baon. Tapos minsan galing sa school, umuwi sila sa bahay nila. Naabutan nila walang pagkain, pero ang ginagawa niya, bumabalik na lang siya sa school nang walang kinakain. Okay. Pakiramdam sa school na ikaw ay walang laman ng tiyan. Masakit sa tiyan, ano? Tinitiis mo na lang. Papa. Gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Mahal na jud nako akong papa ug mama. O bisan og na wala mi kanon o moadto mi sa oma, mo-absent ko kay para nakoy karon pagkaudto. Musulod ko sa pag-udto, musulod ko sa eskwelahan para narak ko'y maturin nga ginagmay para natay masulod sa utok. Namahal niya daw yung pamilya na Day. Tapos, kumbaga, kahit na pumapasok sa school na walang laman yung tiyan, pinipilit niya pa rin para at least makatapos siya sa pag-aaral niya. Okay.
Alam mo, napakaganda nung ano mo ha. Napakaganda nung mga binibitawan na pong salita. And hanga ako sa'yo, kahit ganyan yung buhay, magsipag ka sa pag-aaral ha. Minsan kasi hindi natin talaga agad nakukuha yung kahit simpleng pangarap lang. Pero kapag nagtiyaga ka, no, lalo na ikaw katutubo ka, gamitin mo inspirasyon yung kahirapan. Ha? Opo. Tapos wag kang magmiminyo. Okay? Dito ba ay may nanligaw na sa'yo? Wala. Huwag kang papayayag na liligawan ka. Or like for example, magbago ang isip ng iyong mga magulang at pag-asawahin ka. Huwag kang papayag. No? Opo. Okay. Huwag kang mag-aasawa ng maaga. No? Bakit hindi ka dapat mag-asawa ng maaga? Dahil mabuntisan tag sayo. Sakit basig di ma kuan ng anak mamatay ta diretso. Okay, tama naman. At saka, masisira ang iyong kinabukasan agad. Di ba? Kaya gamitin mo itong kahirapang ito para mapagtagumpayan mo yung hirap, no? Opo. Meron lang akong kwento sa'yo. Alam mo, meron kaming isang estudyante. By the way, kilala mo ba ako? Hindi mo kilala? Okay. Siguro hindi niya napapanood kasi wala po siyang cellphone. Kaya hindi niya tayo nakikilala. Hindi niya nangagawan ng time yung sarili niya na makapanood ng video dahil wala siyang cellphone. Yung kwento, mayroon kaming natulungan na isang dalaga na gusto siyang pag-arsawahin kaagad ng kanyang magulang. Pero hindi siya nag-asawa. Alam mo bakit? Dahil gustong-gusto niyang makapag-aral. Katutubo ito. Taga rito rin malapit sa inyo. So, ang ginawa ko, tinubos ko siya sa maagang pag-aasawa. Dinala ko sa Laguna, sa Maynila. Doon na siya nag-aaral. Nakatatlong taon na siya sa amin. Ngayon 18 na siya. Pangarap niya maging nurse balang araw para matulungan niya yung pamilya niya. No? Kaya ikaw huwag kang mawawala ng pag-asa ha. Opo. Sikapin mo na makatapos ka ng pag-aaral kahit mahirap. No? Opo. Okay. Di ba nakikita mo itong, gano'n nakatagal tong bahay niyo? Mga Bata ka pa? Okay. Di ba nakikita mo tong bahay niyo na ganito itsura? Okay. Ano yung pangandoy nimo sa imong balay? Pag ikaw nakahuman ng pag-aaral. unta dili na unta ni ingani nga among balay kanang nindot na kaayo nga dili matumba sa hangin. Ug kanang nindot nga pud nga pag kuan sa balay pagtukod. Kana. Yun ang gusto mo. Okay, si ate mo, yung grade 10, parehas lang kayo na hindi rin, walang baon. Ano? Opo. Nasaan siya pumasok? Kayo lang yung walang pasok ngayon. Okay, sige. Halika, baba muna tayo din eh. Ayan, ganito po yung setup kasi nila talaga. Usually yung mga nakikita ko talaga sa mga katutubo. Pag wala silang lagay ng damit, nakabag, simpleng nakabag lang lahat, no? Walang pambili ng ang tawag dyan, Durabox, no? Pero pinangarap mo din na magkaroon ng lagay ng damit? Opo. Sige. Halika, baba muna tayo, ha? Opo. Diba po muna kami. Wala pa si mama mo? Wala pa, no? Wala pa. Napakasimple lang ng buhay niya. Dito sila matutulog ng kanyang ate daw. Tabi silang dalawa. Ganyan lang, simple lang. Nasaan si Papa? Ayun. Ano nga po ulit pangalan niya, Tay? Gumer Gubat. Ayan, si Tatay Gumer. Ang galing palang mag-aral ng anak niyo eh. No? Oo. Gusto daw po niyang makatapos siya ng pag-aaral para kayo ay matulungan. Oo. Kini akong kamanghuran sir. Bisa kung saan ako siya kuan nga ayaw eskwela ko ay wa mantay mahimo kay nag-agi kog sakit napagani ko sakit ron. Di yun man siya nga bahala na lang ang maluoy na ako siya kanang iyang maestra. Tagaan siya og palit og pan, tagaan na lang taon siya papauli as maestra di man gisa mo uli.
kay gusto gid niya nga maningkamot gid sa maningkamot nga magkamao siya na siya gamay maghibaw-an sa mga kay ang yang nako unsa may kurso nga imong kuhaon siya mag police woman daw siya. Opo. Muna yang pangarap nako kaya ka nimo na wa naman ko'y kaya sa suporta sa inyo ha. Sa bahala na lagwa kay ikasuporta sa amo at least samtang na apa ka mag-eskwela gyud mi aming duha. Muna nga nako mao po akong pangandoy po sa akong mga anak. Simba ko ba sa Ginoo akong kinabuhi. Dili ko mabalaka sa ilaha kay naa siya di na siya makuan ba ma-out og unsay mga kay pwede mag-abroad, pwede magmanarbaho asa ba. At least na siya grado. Pero gani ang walay grado wa bisag di lang ka sa kuno kalinan wa na ka. Pero nakay grado bisag moadto pa ka bisag asa pa ka didto. Munang pangandoy nako. Gani akong magwang ani nako karong grade 11 ay sa eskwela panarbaho sa kay ngano nga akong nahuna para po magdungan sila mag-eskwela sa sunod tuig o sa grade 11 na siya ikasuporta sa yang mahod kay akong nahuna murag kapin ako buwan wa ko'y lakaw-lakaw kanang hupong man ko ya punga kay bisag gamay sa bidaon halos di ko ka saka. Kasi matanda na kayo eh. Kay nako basig pagbuo sa Ginoo ni nga sa pagdiskanso lang usa sa imong kusog gani akong yuta ito na abandon sa di na ako matrabaho kay unsaon hugli nga wabang koy di man ko makakaya mga matrabaho kay pili laging gitagaan sa Ginoo og sakit di mabudak tutok mabasol kay siya may naibalo sa atong pagpuyog, unsa, bisag unsa. Gano'n niyo po kamahal yung anak niyo po? Bisag unsa ang kalisod, nagyod sa akong kasing-kasing akong mga anak. Kay bisag unsa ka purma, unsa ka sitwasyon sa atong anak, basta anak na to, sir, mahalon gid ato. Opo, tama. Okay. Di ba yun anong gusto mong sabihin kay tatay? Kung makawaman kog eskwela pa, bisag na kay sakit akong gyapon ikaw ako gimahal gyapon tika pa nga kung makawaman kog eskwela nga makuha na ako akong pangarap nga pulis kuha na ka kanang mahalo na jud ta ka pa nga dili na jud na ko kanang di na tika biyaan pa kanang normal man na anak importante lang sa tanan ninyong ako mga anak, importante lang na namoy grado kung makuha ninyo ang inyong pangarap ng kurso para dili maglabad ang inyong ulo sa mga bata kay ngano inyong nakuha ang inyong pangandoy. Busa paningkamot, isara ang solusyon, paningkamot ra. Paningkamot. Kay kung di ka maningkamot na wala out gid ka sa kuan. Nabitay istorya sa mga standby. Dili panahon ni Alisto karon panahon ni Kristo. O di panahon ni Kristo, panahon sa Alisto. Muna nga akong gihanyo. Di naman ko mukaingon sila pag eskwela mo kay gani sa imong room ikaw ang pinaka daig sa maestra o taran sa imong classmate nga. Gani unsay subject sa dito sa eskwelahan, gani mo patabang pa sa imuha nga mo pasabot na kay talin sa kahibalo. Na kay talin nagig kay kurso o na kay pangarap nga mag-eskwela gyud ka. Kay nga bisag unsa ka pit-o sa panahon, bisag ulan unsa pa bagyo, mag-eskwela gyud siya. Kun dili pag dili ingon sa maestra nga wa sa tay klase ron, di isa mo eskwela. Pero naagari bisag unsa ka palisod, mo kuha gyud siya. Ayan, tama naman, no? Muna nga, ikan karon na paningkamot yun, paningkamot. Dugay na akong nag-ingon sa inyo nga, paningkamot. Usa mo manog, to, study. Opo. Importante sa study, na karon. Ikaw ba tayo nakapag-aral ka? Kuan ko, gamay lang. Kutubra ko grade 7.
First year high school. Muna nga, muna maka Kaya pala may alam si tatay kahit paano. maka-arbais ko sa mga akong mga anak nako gawas ug ako makakita sa eskwelahan. Di ko kahatag yung interaction nga mao ni. Kakita man ko buot pasabot nga ang akong kaagi inyong gisubay. Feeling ko bright si tatay nung araw. Wala ba ko kalam. Asa mo nagpuyo sa una tay? Sa kuan ko niya sa kuan mi niya nagpuyo dit sakop sa Kalinan sa sa Marilo ay ano to? sa Tamugan? Saloy. Saloy. Ah, sa Saloy. Oh, Kaya akong tribo sir. Dili po ko pure nga lumad kanang matigsa kanang ata tribe. Kini akong lawas kung nagdapikas na siya sa Madyangan. Okay, salamat po tayo. Dagang salamat po. Sige. Thank you Divina. Magskwela og tarong ha. Okay? Para sa pamilya, no? Sige po mga kababayan, salamat. Pabalikan kita ha. Balikan ka namin. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. God bless po sa inyo.